So ito guys, share ko sa inyo itong Nissan Sentra. Ang natakbo niya is 263,780. So tangkota na to. So ito, ang issue nito ay namamatay sa takbo, namamatay yung makina at namamalya. Then yun nga, upon scanning mayroon tayong na-detect na map sensor circuit. Yan. Map sensor circuit. Yan. ECT sensor circuit, throttle position circuit. Yan. Ito yung na-detect natin sa kanya. So ito kailangan natin ma-diagnose to problema. Dahil meron tayong na-detect na trouble code, unahin muna natin yung mga trouble code na yan. Unang-una dyan yung throttle body. Yan. So gine-check natin yung galaw ng throttle body doon sa scanner kung pasok yung reading na binabato niya papunta doon sa ECU, kasi sensor po yan, yung TPS. So isa yan, electronic control throttle position sensor, ang na-detect natin kanina sa una nating pag-scan. So yan, chine-check natin. So dito napansin ko na okay naman, goods naman, at normal naman na nagbabato ng signal papunta dun sa ECU. Kaya after nyan, hindi ko na pinagdiskitan yan. So dito na tayo, chinek na natin yung mga reading. Unang-una dyan yung sensor din ng map sensor, kung pasok dun sa reading na require para sa Nissan Sentra. 1.6 engine pala to guys, itong dinadiagnose ko. So ito guys, dito sa scanner makikita natin kung merong mga fault code at kung merong mga sensor na hindi pasok sa reading. So kaya ng kahalagahan ng scanner, kapag ikaw ay mekaniko, mahalaga na meron kang scanner na pang-check ng mga sensor at makita yung mga reading. So dito naman guys, sa video na to, tinetesting natin ngayon yung bawat ignition coil gamit ang scanner. So ang tawag dito sa procedure na to is power balance. Sa scanner na to ay mayroong power balance na kung saan chine-check yung bawat ignition coil, na hindi mo na kailangan gawin yung traditional way na iaangat mo isa-isa. Dito guys, yung scanner na ang gagawa nun, i-operate mo lang. So ganyan naka-detect ngayon yung mga scanner na pwede nating mabili. So ayan, chine-check natin isa-isa. So dito guys, okay naman nung pag-check ko sa mga ignition coil, normal naman yung operation, kaya hindi na tayo nag-focus dun sa ignition coil. So ayan. And then after nya, nag-check tayo ng fuel pressure, dahil nga ang unit humihinto o namamatay. Okay naman ang fuel pressure, ibig sabihin okay ang pump. Ito, binuksan natin yung tangke. Yan, okay ang gasolina, walang halong tubig. And then binaba natin yung fuel pump para makita at malaman natin kung ano nagiging problema sa loob. At yun nga, after natin siyang sa fuel filter, ang dumi po ng nakuha nating gasolina. Kaya ang problema dito is fuel filter, sobrang dumi na. Nagpalit na rin kami ng air filter dahil nagka-crumple na. Yan, hindi na rin maganda. At yung throttle body, nilinisan na namin, since yun yung lumabas na trouble code. At yung spark plug nya guys, kung makikita nyo, nagkakarbon. Kapag ganyang issue, possible may halong gasolina o madaming gasolina ang nasa tangke nyo o sa fuel filter. Kaya ganun ang nangyari dito kay sir. So ito, nire-rotis na natin. Pero yung fuel filter sir, pwede ko ibalik sa'yo kaya? Hindi na. Pwede, kung yung fuel filter pwede. Pwede naman sir. So ito, hindi na namamatay yung unit ni sir. Thank you for watching. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at mag-like sa aking Facebook page. Maraming salamat po.